talagang kinikip po namin yung brand namin na hindi po siya makopyright, or kahit ina-advise din po namin talaga yung mga client na yung design niyo po talaga is talagang dapat maging symbolize din sa inyo. Ms. Sheena, 3 tips you can share when buying jewelry. What are the factors you consider when buying jewelry? One po, mag-check po talaga tayo. Actually, hindi ko naman kasi masasabi na kailangan sa physical store ka kasi I started po talaga since online. Hindi naman ako nag-start na meron ka agad store. So, kahit online, inaano ko pa din yun sa mga client na kahit wala silang store, as long as na makikita mo na they are trusted talaga. So, pwede po kayo doon. And of course, mas plus points po talaga yung may store ka. Yun yung, kaya nga po kami nag-o-open ng every branches po sa mga city is because of that. Iba po talaga may physical store. And of course, dapat po, i-check din natin yung quality. Yun po yung pinaka-importante. Quality of the item na bibilhin mo, kasi po hindi po basta-basta ang pera na ilalabas natin sa jewelries. And of course, pinaka-last po, ever since I started po talaga sa online is yung customer service. Yun po kasi talaga yung para sa akin na doon ka po magtatagal as a business. Yung customer service mo, kasi aanin mo po yung ganda ng inyong product, ganda ng inyong store, ganda ng inyong mga ginagawa. Kung yung customer service nyo po is bagsak, wala pa rin po. Para sa akin po, isa po yun sa binabayaran natin. Are there specific types of jewelry that you're more drawn into? Are you the simple type of girl when it comes to jewelry, o mas gusto niyo yung mga mas pabonggahan, mas elaborate? For me, hindi siya yung pabonggahan talaga. Kasi hindi naman po lahat, para sa akin kasi, nung nag-start ako, hindi pa talaga yung nag-i-start na meron ka agad. So, I started po talaga sa yung mga small pieces. Doon kasi sa mga small pieces is, doon mo ma-appreciate yung pieces na mga binibili mo. But of course, kung meron naman, why not, diba sir, na magpabonggahan. Pero for me, simple lang po talaga ang gusto ko. Hindi po yung talagang gusto ko, makikita po ako ng tao na as me, not just my jewelries. Yun po. How would you define or how would you persuade someone, an individual, to really invest on jewelry? For me naman, kasi bongga yung family niya, no? May pang-invest sa gold before. Kasi yung family ko as in from nothing talaga, as in wala. So, nung nag-i-start ako lang yun, yung kung nakapag-ano man kami ng gold, galing yun sa akin. Yung family ko wala. Siguro mga baton. Galing sa mga bundok before. But para sa akin talaga, yun, isa yun sa mga ina-advise ko talaga, lalo na po sa mga kabataan na before kasi, sobrang before sobrang ambitious ako na sa mga gadgets, not so pero sa mga luxuries. Pero nung time na nag-jewelries ako, doon ko na-realize na sobrang laking tulong niya pala kasi talaga. Nung nag-i-start ako, yung pera ko na kinikita talaga sa online or sa business ko, hindi ko siya kinikip talaga. Ini-invest ko talaga siya sa gold. Kaya nung sabi ko nga last time nung sa press conference din, lahat talaga ng mga naipon ko, nandun sa jewelries, hanggang dun ko nakita na grabe pala ang jewelry. Sobrang okay pala siya maging business. Kasi I started po talaga ng business sa online is yung mga cosmetics, sa mga sabon, and of course, yun doon ako talaga dun sa gadgets. From gadgets, pumunta ako sa jewelry. So parang doon ko na-compare yung both business na kasi okay talaga yung jewelries. By time to time, sobrang laki po ng tinataas. Since nga po nag-start ako sa jewelry since year 2015, times 2 na po talaga yung naging value ng gold. Yeah, more than almost times 3 na talaga yung naging Pero hindi naman sinisiraan ko, pero sobrang laki po talaga ng difference niya sa mga gadgets or sa mga ibang luxuries. So para sa akin, kaya nga before, sinasabi nila na bakit wala kang ganito, bakit wala kang ganyan, you're the CEO, ganito, ganyan.
sabi ko, for me ha, hindi siya ano sa akin, hindi siya practical. Kasi sobrang practical lang ako na tao na gusto ko, in case na in case na po talaga na mawalan man tayo, andyan ka agad, jewelries, ang bilis po talagang mabenta unlike sa mga ibang luxuries items. So, doon ko po talaga mas ina-advise, lalo na po yung mga nag-i-start pa lang talaga sa mga, yung mga adult talaga like 18 years old, ganun. Sinasabi ko po talaga na kapag meron kayo or kapag sa mga staff ko, kapag may mga bagong pasok sila, yung galing pa talaga sila sa mga fresh graduate, sabi ko sa kanila, mag-invest talaga kayo sa gold. Kasi sa gold, hindi po talaga kayo magsisisi. So yun po yung pinakaano ko sa kanila. You talk about affordability. How much is the collection? Nasa worth 40 to 50,000. Lahat yung yun. gold collection. Can we talk more about the material? Is it 18 karat, Japan Yeah. gold? It's Hong Kong 18K. It's Hong Kong settings 18K, Japan gold. And it's made with natural diamond. And yeah, it's inano po talaga namin siya para sa, yun kasi yung naging ano ni General Design niya para sa lahat. So, sabi namin sa kanya, anahan talaga namin siya ng diamond. Kasi, hindi na lang kasi iba na po kasi talaga ngayon yung naging market, not just the gold. Talaga nag-i-invest na din talaga ngayon ang mga tao sa diamond. When it comes kasi sa diamond, kapag sinabi po diamond, sobrang mahal, hindi afford ng mga tao. Pero sa Amara po, inawan po namin siya ng magkaka-diamond ka na hindi po ganun ka mabubroke yung savings mo. Yan po. Okay, speaking of diamond and investment piece, what can you say about the Filipinos? Sorry, I write for fashion and lifestyle. What can you say about with Filipinos na kasi the problem with diamond here in the Philippines as investment piece is may mga pawn shop na hindi pa nila kaya na kulhanan ng like price point din yung jewelry mo once na nagkagupitan sinangla. So some Filipinos don't even seem to get it as an investment piece unless talaga pure gold 24 karat siya. But yun nga, pag mo sa pawn shop, walang value yung diamond in general. Hindi lang naman po nagkaka-value ang diamond po. Kasi po, tulad na po yung sinasabi ko, masyado po siyang mahal, mina-market ng iba. Pero sa amin po kasi, hindi siya ganun kamahal, yet ma-afford talaga siya ng tao. Kaya po, kapag pagdating po sa pawn shop, ang ginagawa po kasi namin sa Amara is hindi lang not just the diamond yung binayaran mo. Katulad nga po yung set niya, it's worth 40 to 50,000. Pero sa pawn shop po, ma-achieve pa din po yun. Not just, hindi po ganun kataas, pero unlike po sa mga ibang before po na diamond na binibenta is sobrang taas po talaga. Pero ngayon kasi po talaga, unti-unti na siyang tinatanggap ng mga tao. So possible po, yun po yung nag-ina sa amin, possible po talaga yung mga pawn shops, they will accept na talaga the diamonds. Kasi po, naging ano na siya naging ano na siya talaga ng mga Pinoy. Like, mga 3 po consecutive yung napuntahan namin this year ng jewelry fair. Nandun po yung flag natin sa mga fair na yon. Ibig sabihin, number 3 po tayo sa consumer, ang Pinoy po sa diamond. So, ibig sabihin po, ganun na po kadami yung nag-a-accept ng diamond. So, possible po, that pawn shop, magiging ano na din talaga nila yung diamond. Kasi nandun na po yung Pinoy hindi na lang po just the jewelry na yung mga 18K, 24K. Also, we talk about this crafting, your own design, and then people can order it for you. Can you elaborate more on that? How about the copyright? For example, I want something like this from this jewelry. Do you also accept that kind? No. We don't, po talaga. Before siguro na hindi pa, to be honest, before po talaga, hindi kami nag-ano. Pero sa ngayon kasi na yung brand na talaga namin is sobrang well-known na po talaga. At po pero talagang kinikip po namin yung brand namin na hindi po siya makopyright or kahit ina-advise din po namin talaga yung mga client na yung design niyo po talaga is talagang dapat maging symbolize din sa inyo. So po yun po, hindi po kami talaga gumagawa ng mga design ng mga branded po, just to keep also our brand po. So, thank you, perfect. Next is about source. Can you talk more about
are the materials ethically sources? Because I think the market also look for that. Sorry. Are the stones ethically sources? Saan sila sinusource? Yeah. Yung mga diamond po namin is sourced from Hong Kong po. It's all natural diamond. Lahat po ng mga ano namin, ma'am, is all natural diamond. Hindi, kasi sobrang dami po kasi ngayon, lab diamond, moissanite, pero doon po talaga kami sa natural diamond. Kasi po, iba din po talaga yung natural diamond. Yun po yung ano namin sa kanila. Kung mag-lab kayo or mag-moissanite kayo, doon po kayo sa natural diamond. Kasi ang natural diamond po is kahit ano mo dyan, hindi po yan mababasag. Yun po yung ano doon. Kahit anong mo dyan, hindi yan siya mababasag. Unlike po sa mga sa mga moissanite or mga other diamonds na mga fake, yun po. Kung gusto niyo po talaga mag-invest, doon po tayo sa natural diamond. Last question from me, how about the crafters? Because custom design siya. Sino yung gumagawa? Are there Filipino crafters? Do you have partners here in the Philippines? Yeah, we have own production po sa Amara po. Since doon po kasi talaga kami, we started po talaga sa mga customized. Si Amara po talaga, yun po yung pinaka-ano niya before po kami nag-diamonds. So puro ano po talaga kami customized. So yes, they are all Filipinos and dito po sa Pilipinas yung lahat ng gawa namin. Ano po yun, it's purely handmade. Kaya po it's purely handmade. Lahat po yung na-vlog niya, kung makikita niyo po sa Amara Shia, lahat po yun purely handmade po talaga. Kaya nga po sinasabi niya, with love po talaga yung paggawa. Kasi po yes, hanggang madaling araw po gumagawa yung ating mga Filipinos workers dahil po sa mga customized na mga orders. Ngayon, ito po, this is ready-made po. This is machine-made talaga. Pero yung mga ano po namin customization, yung mga binablog niya po before, that is purely handmade po. Growing up ba, ang tingin nyo sa gold or jewelry is parang yung investment, and now, ano na yung tingin nyo with those jewelry accessories pa rin ba, or ano na? Bukod po kasi sa investment, nagbibigay po kasi talaga siya ng confident gawin ka po mag-assume. Para, for me kasi, since nung nag-ano talaga ako sa jewelries, parang nakahubad na ako pag wala akong jewelry. So parang hindi po buo, parang hindi ako nakakaalis na talaga nang wala talaga yung jewelries. Bukod sa investment ko kasi. And hugit na rin ako with a memory. What's the best memory na pwede nyo ma-share sa amin? With your, parang pinakainingatan gold or accessory? Actually, ako hindi ko masasabi na, kasi pag jewelries, kasi of course, talaga yun, high value, kahit naman maliit na item, high value pa din yun. Para sa akin kasi, hindi mo talaga yun na kailangan mo talaga yun i-keep kasi nga, pinaghirapan niyo po yun eh. Yun po yung palagi kung pinaghirapan natin. So, of course, hindi talaga natin yun pwedeng lang basta-basta. In terms of style ba, meron kayong parang go-to na kahit saan kayo pumunta, parang ito yung favorite ko, or parang for a specific, parang ito yung gusto kong design, or Gano'n kayo parang hindi naman ka-arte, pero gano'n kayo parang gano'n na din. In terms of using yung mga, sa mga jewelries ninyo. May pang Monday ba, Tuesday, or depende sa event? Actually, ako sir, parang ayoko na lang. Gusto ko na lang yung may isa lang. Nagpapalit lang talaga ako kapag may event, pero usually po talaga ang sinusuot ko daily, isa lang po talaga kasi nakakatamad. So, before po, nag-start pa lang ako nung bumibili pa lang ako, ayan, eto ngayon, eto ganyan. Pero nung ngayon na medyo matagal na, parang, nakakasawa na, medyo nakakano din. So parang, na lang, before po kasi talaga, I invest po talaga sa gold. Sa gold po kasi talaga, kasi yun nga, sabi ni kanina ni Madam, talagang sandak po talaga yun. Yun kasi yung mindset ko, that was before. Pero since nag-diamond na kasi ako, since na kami sa diamond, nag-iba kasi yung mindset ko. Nag-iba talaga, as in like, kahit small piece, kasi sa gold, palakihan pakapalan, yun yung So, pero
small piece lang pala siya, iba yung magiging dating niya. So, doon ko na actually, ayoko na ng gold. Hindi na ako nag-gold actually. Doon na talaga ako sa diamond kasi iba yung spark niya po talaga. Iba yung parang talaga na shine bright like a diamond. Ganun. So kahit small pieces lang po talaga yung ko. Ganun. So wala na akong daily na Monday, Tuesday, wala na. Just a small pieces. Ipagaya na ito. Ayan. Gusto ko din yan. Gusto ko din yan. So pwede talaga siya pag everyday use. So wala na akong ganun po.